At dahil sa binitawang kutya na yon ni Ryo, ay parang may kung anong nagising kay Ijin at naipamalas nito dito ang sariling bersyon na teknik ng flash step at sa isang iglap ay agad na siyang napalapit kay Ryo. Subalit sa kabila ng yon ay mukhang hindi naman ito nagulat sa ginawa ng binata at sadyang inaasahan na niya itong gumalaw. Sa katunayan niya ay napahanga pa itong si Ryo kay Ijin sa paglusob ng walang halong takot kaya sinalubong niya ito ng isang malinis at ubod ng bilis na slice pababa. Hindi lamang ito isang malakas na pagwasiwas ng patalim sapagkat dala nito ang bangis ng hampas at may lakas sakto upang makapagpabaliko ng katawan ng tumanggap sa pagsalag nito. At ganun niya ang nangyari sa ating poging bida kung saan kinailangan niyang iayon ang katawan ng maayos. I-bend ng bahagya ang tuhod at i-angle ng tama ang katawan upang may channel ng maayos ang bugso at masuportahan ng maigi ang kamay na tumatanggap ng impact nito. Isa itong mahusay na pagsalag ni Ijin kung kaya't dahil dito, napilitang magpakawala ng combo attack itong si Ryo baka sakaling mawalan ng balanse ang binata. Wala naman magawa si Ijin kundi ang umiwas kung hindi kayang salagin ang mga atake nito na nagdudulot ng matinis na kalansing sa tuwing nagkikiskisan ang mga sandata ng dalawa. Sa patuloy na ginagawa ni Ryo ay napapaatras na si Ijin at nung sakto na ang kailangang distansya ni Ryo upang maisagawa ang isang pambihirang teknik, ay agad na niya itong inumpisahan at pinakitaan ang ating bida ng kakaibang piercing strike na hindi kahawig ng kay Hajime sa ito na kilala bilang Gatotsu ng Samurai X. Agad naman itong naiwasan ng ating bida at batid niyang may kalalagyan ito sakali mang tamaan siya nito. Subalit pansin ito ng kalaban kung kaya't mas pinaigting pa nito ang hawak sa patalim, sakto upang mapunan ang kinakailangang lakas sa pagpalit ng direksyon sa pagkakaroon ng momentum na sa muling pagwasiwas nito, ay hindi na nagawa pang iwasan ng maayos ni Ijin. Dahilan upang magulat ito ng husto at umatras ng ilang hakbang palayo sa range nito pansamantala. Dahil sa huling atake na yon ni Ryo ay nagtamo ng pinsala sa braso itong si Ijin na hindi naman masyado iniinda at sadyang nakafocus pa rin ito sa laban kahit may kalaliman ang sugat nito. Kung kaya't nag-umpisa na naman mangutya itong si Ryo na kung hindi na ba daw unang lulusob si Ijin sabay duro dito ng kanyang katana. At tulad ng dati, tahimik at walang imik na may nyiwi sa hindi labi pa rin ang ganti ng hindi api, na siyang lubusang nagpanginig ng buto nitong isa dahilan upang magpalabas ito ng hindi kanais-nais na aura sabay sabing akin ang pagkakataong ito. Sa mga sandaling iyon ay daglian nitong ginamit ang flash step upang muling makalapit kay Ijin sa isang iglap para sa natatanging piercing technique nito. Subalit bago pa ito tuluyang mabutasan si Ijin ay nasalag na nito kung kaya't muli na naman nagpakawala. Ng kombinasyong hampas dito hampas roon si Ryo na siya naman nasasabayan ng salag ng ating bida. Hanggang sa natatanging pagkakataon na ito'y kanyang iniwasan sa pamamagitan ng bahagyang pagyuko upang makapagmaniobra patungong tagiliran nitong si Ryo na siya namang pinag-aralan din ang bawat galaw ni Ijin. Sa pag-akalang nakalapit na ito sa kalaban, ay agad sinubukang tarahan ni Ijin itong si Ryo, ngunit lingid sa kaalaman ng binata ay basang-basa ito ng igakay expert na si Ryo, na walang kahirap-hirap na sinalag ang tara nito sabay counter-attack naman ng tara para sa binata na naiwasan naman din ng isa pa atras palayo sa kalaban. Noon na pagtanto ni Ijin na hindi siya nakakalapit ng basta-basta dito, at nagagawa ni Ryo ang mapanatili ang saktong distansya o layo na kinakailangan lamang nito para sa kanyang katana dahil sa proper footwork and skill. Ang sandaling pag-alinlangan ni Ijin ay napansin ng kalaban kung kaya't walang humpay na itong nagpakawala ng samot-saring teknik sa pagwasiwas ng kanyang katana, dahilan upang magtamo ng kaliwat kanan na sugat sa magkabilang braso ang ating bida habang ito ay paatras na sumasalad. Hanggang sa na-outbalance na nga ito ng sandaling naapakan nito ang dulong bahagi ng pavement na mas mataas ng bahagya ang elevation kaysa sa ramp na siyang nagpatindi ng tensyon sa ating bida at napasandal ito ng todo sa sasakyan. Datapwat subalit ganun ang sitwasyon ay hindi ito nawawala sa konsentrasyon. At mabilis itong nakahanap ng paraan at pagkakataong makatakas sa rumaragas ang atake ng kalaban na warimoy bitbit ang lahat ng hinanakit at hinagpis na kawangis ng lawiswis. Sa lakas, umalingasa ng matindi ang isang napakatinis na tunog ng nagkikiskisang metal na kung hindi kaagad nagawang iwasan ni Ijin, ay baka naghiwalay na ang kaluluwa nito sa katawan ng walang pasabi. Hinal na hinal man ay hindi pa rin nawawala ang focus nitong ating bida at sadyang nakatitig pa rin ito sa kalaban. Na nooy buong kumpiyansang nakatayo, nakatitig at binabasa ang katayuan at kasanayan ni Ijin. Hindi ito lubos makapaniwala na sa lahat ng nakalaban niya ay ito ang pinakabata, na nasusubok ang lahat ng kanyang karunungan at kagalingan sa larangan ng asasinasyon. Muli nitong sinuri ang kondisyon ng kanyang katana at batid nito ang tensyon sa kanyang sandata na naidudulot ng klase ng estilo ng pakikipaglaban ni Ijin, kung kaya't walang kimi nitong tinanong ang binata kung dati nga ba raw itong military soldier.
At tulad ng inaasahan ay poker face pa rin ang sagot ng binata sa mga tanong sa kanya. Kung kaya't nagpatuloy na lamang ito sapagkat ayon sa kanya, malaki daw ang pagkakahawig ng pamamaraan ni Eugene sa pakikipaglaban tulad ng knife combat na ginagamit ng mga sundalo. May konting pagkakaiba man daw depende sa kung anong bansa, subalit ang pinaka-ideya ay lubhang magkatulad lalong-lalo na daw ang kanyang hand-to-hand combat style. Sa kanyang realisasyon na yon ay nagseryoso na ito bigla sabay nagpakawala ng matinding killing intent at balak ng tapusin ang laban. Agad itong nagdeklara kay Eugene na kahit daw mukhang may matinding karanasan ito sa pakikipaglaban ay malas lang daw ng ating binata at siya ang kanyang nakasagupa ngayon na kahit paglapit ay hindi nito magawa lalo na at maliit ang hawak nitong sandata. Sa sinabi na yun ni Ryo ay naalala kaagad ni Eugene yung mga sandaling trainee pa lamang ang mga ito. Kung saan nagtanong ito kay 004 sa mga pamamaraan kung paano matatalo ang kalaban ng may mas mahabang sandata. Malinaw nitong naaalala ang bawat detalye ng mga sagot nito na kung pantay lamang ang antas ng kasanayan, mas maigi na daw na iwasan na ang labanan sa umpisa pa lamang. Sapagkat ang mas mahabang sandata ay mayroong mas higit na kalamangan sa labanan liban na lamang daw kung ito ay sobrang haba na mahirap nang iwasiwas sa close combat. Maraming nagsasabi na ang mga battle knives na tulad nito ay mas maigi at mabilis matalo ang may mas mahabang sandata. Pero isang kasinungalingan yon. Dugtong pa ni 004 sapagkat, ayon dito, kung ikaw ang may mas mahabang sandata, kinakailangan mo lamang na panatilihin ang saktong distansya sa kalaban. Kapantay ng haba ng iyong sandata upang hindi makalapit ang may mas maikling kutsilyo at sa totoo lamang, sadyang napakahirap ito para sa may mas maikling punyal ang mapunan itong kalugyan sapagkat itong battle knives ay sadyang malakas lamang pagdating sa ultra-close combat. Paliwanag pa ni 004 sa batang Eugene na noon ay kinukulit si Boy Balisong kung anong paraan ang kanyang gagamitin pag nagkataon na pabiro namang sinagot ng isa na gamitan ng baril. Subalit seryoso itong si Eugene na malaman ang mga pamamaraan nitong si 004, kung kaya't napilitan na itong magseryoso na din. At kung sakali man na nasa ganoong sitwasyon ka, magmadali kang lumusob palapit sa kalaban. At sa konting pagkakataon na yon, ang kalaban ay maaaring umatake ng 2 hanggang 3 beses lamang. Kinakailangan mong pigilan ang isa lamang sa mga yon, yung sa tingin mo ay magdudulot ng matinding pinsala sa iyong katawan. At pagkatapos ng atake na yon, magiging mahirap na para sa kalaban ang magwasiwas kahit pa ang makatama at sakali mang masugatan ka nito, hindi iyon magdudulot ng matinding pinsala. At doon mo kinakailangang tapusin ng agaran ang laban sa pamamagitan ng ultra-close combat. Dagdag paliwanag pa ni 004 sa nooy seryosong Eugene, kung kaya't nyabangan niya ito ng bahagya na kung siya daw yon ay kaya niya paring salagin lahat ng atake ng kalaban. Nang walang ano-ano ay biglang ibinalik tayo sa kasalukuyan kung saan saktong nagdedeklara na itong seryo na tapusin na ang laban. Suot ang nakakalokong ngiti na siya naman pinaghandaan ng husto ng ating bida na noon ay unti-unti na rin naglalabas ng kanyang asul na aura. Nakapag-fighting stance naman kaagad si Ryo. Sabay pakawala ng sidhi ng killing intent sanhi upang maging alerto na din si Eugene at batid nitong susurpresahin na naman siya ng kalaban. Subalit si Eugene bilang si 001, mabilis nito nababasa ang galawan ng kalaban at agad nitong inakma ang fighting stance batay sa atake ni Ryo. At tulad niya ng basa ni Eugene ay muli na naman iginawad ni Ryo ang kanyang piercing strike stance subalit bago pa man ito makaahon sa susunod na hakbang ay inunahan na ito ng pagsulong ni Eugene. Nabigla man sa ginawa ng binata ay hindi nito ipinahalata at sinigawan pa nga nito kung meron nga ba raw itong death wish at nauna pa itong lumusob sa kanya. Hindi naman natinag dito ang binata at tuloy lang sa paglapit dito kay Ryo na noon ay nagpakawala na ng isang matinding wasiwas at tulad niya sa aral ni 004 na salagin lamang ang atake kung ito ay magdudulot ng matinding pinsala sa katawan. Ay siyang napatunayan ni Eugene sa pagsalag ng atake nito na nagdulot ng matinding kalansing. Ang nagkikiskisang mga metal, sabay payukong paglapit bigla sa range ni Ryo na lubos ikinabigla nito. Humakbang man ito palayo sa binata ay agad naman nasundan nito, at kahit pilit nitong pinanlilisikan ng mata itong isa, ay wa-epek naman ito dito, kahit ilabas pa niya lahat ng pulang dagta ay hindi ito ininda at ang dagliang paghampas nito ay madali. Lamang din naiiwasan ang binata sapagkat basang-basa na nga ito nito. Agad naman nasagawa ng counter-attack si Eugene. Isang mabilisang right hook na nakatari at pakay nito ang leeg ni Ryo upang makapag-inflict ng serious injury kung hindi fatal na napilitang salagin ito ni Ryo. Dahilan upang ma-outbalanced ito ng bahagya at napapaatras na din sa tindi ng puwersang ipinapakawalan ng binata. Galit na galit at gustong manakit na talaga ang aura ng binata at batid niyang maliit lamang ang kanyang pagkakataong mapatumba ang kalaban, kung kaya't todo bigay na ito sa pakikipagbunuan kay Ryo. Hanggang sa unti-unti na niyang naitutulak pataas at padiin sa leg ng kalaban.
Napapamura na lamang si Ryo sa kawalang magawa sa ginagawa sa kanya ni Ijin, kung kaya't napilitan itong maghagis ng short elbow upang pansamantalang matigil sa pagdiin si Ijin ng patalim sa leg nito na siya namang naiwasan ng maayos ng binata. Huli na nung kanyang mapagtanto ang maling nagawa at bigla itong namutla at ininda ng husto ang liver punch na binitawan ni Ijin bilang counter sa atake ni Ryo. Sa tindi ng pagkabitaw na yon ay halos bumulwak ang mga ugat sa kamao ni Ijin at talagang sinigurado nito na iindahin ito ng husto ng kalaban kung hindi mabalian ng buto sa tagiliran. Halos maluha naman sa sakit na nararamdaman itong si Ryo at unti-unting tinatakasan na ng hangin ito habang tuloy pa rin ang pag-pressure sa kanyang leeg ng punyal ni Ijin.